Okay, magandang gabi sa ating lahat at welcome muli sa ating Bible study sa YouTube channel. And ang ating topic ngayon ay medyo karugtong nung kagabi nating pagpapahayag na si Jesus ay Diyos. Ngayon ang ating namang topic ay mga dakilang gawa ni Jesus bilang Diyos. Okay. Nagpakilala si Jesus sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng mga dakilang himala at kababalaghang ginawa niya. Sa kanyang pagpangangaral sa mga tao, nagpakita siya ng mga himala na nagpapatunay ng kanyang pagka-Diyos. Halimbawa, nagpakain siya ng 5,000 tao sa pamamagitan lang ng 5 tinapay at 5 isda. Yan ang sabi sa Matthew chapter 14, verse 13. Ito ang sabi para maging malinaw sa atin yung kanyang mga ginagawa. Nang marinig ito ni Jesus, siya sumakay sa isang bangka at nag-isang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nabagabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanyang mga alagad at sinabi nila, ilang na puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga taong upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis, sinabi ni Jesus. Kayo na magbigay sa kanila ng pagkain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 isda natin. Sabi niya, sumagot si Jesus, 5 ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo dito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos at pinagpilapiraso niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat na busog, tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila nakapuno ng 12 bakol na pinagpirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. So, nakita natin na gumawa siya ng himala. Sapagat yung himala ay walang makagawa kundi ang Diyos lang. Pagkatapos niya magayag sa maraming tao, gumawa din siya ng himala sa kanyang mga alagad. Ito'y exclusively sa mga alagad lang niya. At lumakad siya sa tubig. Kaya sabi naman niya doon sa Matthew, ito naman ay para lang sa mga alagad sapagkat nung lumakad siya sa tubig, wala doon yung mga tao. Sa gitna na sila ng dagat. So, sa mga alagad lang siya nagpakita. So, sabi niya sa verse 22, pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ng ibayo. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. At nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Yan. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ng mga alagad, multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila,
huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, pariliyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Sinagip siya ng Panginoon. Sigaw niya, agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagka sakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. So, kung makita natin at sinabi nga ni Pedro, Panginoon, doon sa verse 28. Kaya nga pagkatapos ng ito ang unang hinimala na ipinakita sa mga alagad. Nagpakita siya ng ang Panginoon, pagpapakilalang siya ang Panginoong Diyos. May mga ginagawa siyang himala na exclusively sa kanyang mga alagad. Sinubok din niya ang kanyang mga alagad sa kanilang pananalig kay Jesus. Kasi noong una naman, kasama nilang naglayag, sakay ang bangka at biglang bumugso ang malakas na alon na halos lulubog na sila. At si Jesus naman ay natutulog. So sabi naman niya sa Matthew, dito pa rin sa Matthew chapter 8 verse 22. Sa chapter 8 verse 23 to 27. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka, ngunit natutulog noon si Jesus. So makita natin na maaaring pinahintulot ito ng Diyos para subukin sila. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog na tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat at tumalima ang mga ito. Namanga silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. See? So kung makita natin dyan na kung ating titingnan kung kayo ba ang kasama ng Panginoon, kasama niyo ang Panginoon at may mga ganyang pangyayari, matakot ka ba kung kasama mo ang Panginoon? Di ba? Kung tayo man din ay may pananalig sa Diyos at tayong matibay ang ating pananalig sa Diyos, pagdating sa mga pangyayaring ganito, magkaroon pa tayo ng takot kung talagang tulay ang ating pananalig sa Diyos? Na alam niyang kasama natin at talagang naranasan natin ang kanyang pag-iingat palagi sa atin. So dito sa mga alagad, binigyan sila ng parang sinubok sila kung papaano manalig kayo sa akin at ganyan na nga na kasama ninyo ako. So makita natin na ang mga alagad din naman ay natakot doon. Subalit siguro nga kagaya sa atin ngayon, kung talagang ganyan ang nangyari, siguro sasabayin na lang natin na kasama po yata ang Diyos. Hindi kami maaano sapagkat kasama ko ang Diyos. So, at marami pa ang siyang ginawang himala, nagpagaling sa mga may sakit, nagbuhay ng patay, at marami pang iba. Ito ang kanyang pagpapakilalang siya ang anak ng Diyos
na sinugo ng Ama para ihayag sa mga tao ang paghahari ng Diyos at pagpapakilalang mayroong Diyos sa langit na maghahari sa mga tao. Pagkatapos na niyang magpakilala at magpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos, siya ay bumalik sa langit, umupo sa kanyang trono, umupo sa kanan ng trono ng kanyang Ama. At ang kanyang mga alagad naman ay nagpatuloy ng pangangaral ng mabuting balita ni Kristo. So dapat kilalanin natin ang ating Diyos para makapamuhay tayong may pagsunod sa Kanya. So kung ating makita, nung si Kristo ay nasa lupa, nagpakilala talaga siya sa pamamagitan ng mga himala na ginawa niya. Sapagkat yung mga ginawa niyang himala ay hindi yan kayang magawin ng mga manghuhula o mga magikero. Hindi yan magagawa. At ang kanya lahat na ginawang himala ay tungkol nga sa mga tao. Nagpakain siya at nagpagaling siya ng maraming tao. Naghimala din siya, nagpakita rin siya ng himala sa kanyang mga alagad para patunayan na siya talaga ay Diyos. Sinubok din niya ang kanyang mga alagad. Ganyan din sa atin. Tayo man ay ganyan din ang ginagawa ng Diyos. Kung tayo may matibay ng pananalig sa Kanya, sinusubok din niya tayo. Hanggang saan ka ba? Hanggang saan tayo susubukin ng Diyos? Kung kaya mo nang manalig sa Kanya. Kaya naman ang Diyos naman ay pinibigyan niya tayo mga pagsubok na kaya talaga natin pa. Kasi pag hindi natin kaya, minsan hindi naman niya itinutuloy. Bibigyan ka naman niya ng kalakasan doon. At maaaring bibigyan ka lang niya yung tamang-tama lang sa iyo palang pananalig. Kaya nga sila Pedro, yung kasamahan niya, pinahintulot niya talaga palagay ko yung nangyaring unos. Para nang malaman hanggang kailan mo ako kasama na ninyo at nakita niyong Diyos. Matatakot pa kaya sila? Kaya ganyan din minsan sa atin. May mga pangyayaring ganyan na kagaya nga ngayon na mangyayari sa ating bansa. May naganap ang salot. Tayo mga anak ng Diyos, may pangako sa atin. At alam nyo, ang totoo lang, kung ating titingnan, para sa akin kasi hindi niya ako binigyan ng takot. Pero siyempre, nag-iingat din naman tayo dahil alam naman natin ang ating katawan ay nasa lupang sa alabok lang tayo, kaya susceptible pa rin tayo sa mga sakit. Pero, naniwala ako na iingatan tayo. Ang aking pinangawakan din doon ay yung mga Israelita nung binigyan niya ng salot at pinatay niya mga panganay sa Ehipto para sila payagan. Ang mga Israelita hindi na at sa mga isang pangyayari rin na mga Israelita ay sa isang lugar, sabi niya nung dumating ang salot, hindi sila, kahit ng ungol ng aso, hindi nakarating sa kanilang lugar. So, makita natin na yan ang ating napapanghawakan ng mga salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako kung tayo ay may ganap na pananalig sa Kanya. Kaya nga dapat sa ating mga anak ng Diyos, patuloy tayong alamin ang kanyang mga salita para panghawakan natin yung mga pangyayari at ang kanyang mga pangako sa atin. Kaya nga, yung kanyang pangangaral, sinamahan niya yun ng mga himala para makilala siyang Diyos at tunay namang nagagawa niya.
Kaya nga, napakahalaga na kilala natin ang Diyos. Kapag kung hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin malalaman ang kanyang mga pangako at aral sa atin. Kaya napakahalaga sa atin na kilala natin ang Diyos. Kaya nga ito ay sabi ko continuation ng kagabi, sapagkat kagabi ang sinabi natin na si Kristo ay tunay na Diyos. Siya talaga ang, sabi kasi ng iba, hindi siya Diyos tao lang. Kaya ngayon ang ating pinag-aralan ay ang kanyang mga gawa na nagpapatunay na siya ay Diyos. Amen? Purihin ang Diyos at tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa pagpapakita mo ng mga bagay na magpapatunay na ikaw nga ay tunay na Diyos na sinugo ng Ama para maghayag ng mga kapangyarihang gawa na magpapakilala at papatunay ang iyong pagka-Diyos. Ama, salamat at sa lahat na makapakinig at makikinig, pagpalain mo sila. Buksan mo rin ang kanilang mga puso at isipan at pangunawa para maunawaan nilang mabuti ang mga mga himalang ginawa mo na nagpapatunay ng iyong pagka-Diyos. At dapat ito man ay aming pangawakan para mangyari din naman sa amin ang mga bagay na ginawa mo sa amin ng Panginoon. Ama, salamat at pagpalain mo ang lahat ng makikinig. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming pag-aaral sa gabing ito. At sa iyo namin, Lord, ipinagkakatiwala ang pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutan na i-share ang ating mga pinag-aaralan para maraming makakaalam at makapakinig sa ating pag-aaral. At kung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para automatic nandyan agad sa inyo ang pag na-post na sa YouTube ay makakarating kaagad sa inyo para patuloy na ating para lalong tumibay ang ating pananalig at pagkaunawa sa mga aral at salita ng Diyos. Maraming salamat po at magandang gabi muli.